love and mercy I see. Though in my heart I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful in my heart. I have questioned, even failed to believe, yet He's been faithful, faithful to me. God was faithful to me. Now, ang term na ginamit po dyan, mga kapatid, ay onoma. Ang ibang mga tao hindi naniwala sa Trinity o bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, kanilang sinasabi, anong pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Anak? Anong pangalan ng Espiritu Santo? Ang sabi ng iba, wag na lang sa Anak kasi kilala ko na, Jesus Christ. Doon na lang sa pangalan ng Ama at saka Espiritu Santo. So mga kapatid, ang intindi nila, bautismuhan sa pangalan, dapat ganito. Bautismuhan ko kayo sa pangalan ng Ama, Santiago. Sa pangalan ng Anak, Pedro. Sa pangalan ng Espiritu Santo, Juan. So yun ang kanilang tinutukoy. In short, tulad pangalan ko, Cesar Diaz Dizon Jr. Ang tawag niyan ay real name. Talagang name ko yon. So yun ang kanilang hinahanap. At kung hindi mo makita, laking problema. Bakit? Ayaw nilang maniwala. Kapatid, again, sinabi ko na po sa inyo na bawat salita o kataga, mga kapatid ng Biblia, may mga meaning po yan. Ngayon, kung kayo po'y true honest talagang nag-aaral ng Biblia, ay sabihan ko kayo mga kapatid at mga kaibigan, ating tingnan kung ano pong pakahulugan. At i-compare po ninyo ang inyong pag-aaral na to sa inyo din pong napag-aralan na kung ito ba'y tama o hindi ayon sa Biblia. Now, ang tawag nito mga kapatid ay onomasiology. Ayon po sa dictionary.com, ito po mga kapatid is about the study of the means of expressing a given concept. So ang onoma po pala, mahal kong mga kapatid, ay meron itong given name or given means of expressing a given concept. Anong ibig sabihin ko? Ito kapatid, itong yung konsepto. Ayon po sa original word, onoma no Omicron Meta Alpha. Bumalik na? Okay, kabalik na tayo. Mga kapatid, naputol lang po tayo sandali sa atin pong Facebook ha. Bumabalik po tayo ngayon mga kapatid. Pasensya na po kayo dito po sa ating mga kapatiran na nagtaka kung bakit naputol mga kapatid. Ito ay sapagkat bigla lang po naputol ang atin pong Facebook account. Nevertheless, tuloy po tayo. So, hindi pa naman po ganong malayo ang aming pong natakbo. Dito po tayo sa New American Standard New Testament Greek Lexicon. So, dito po tayo sa Greek Lexicon, mga kapatid. Ang original word is onoma. Kung ating titinan ng transliterated word niya, ang kanyang pagkabasa ay onoma. Ang phonetic spelling ay O-N-O-O-M-A-H. Onoma. Anong definition ng salitang onoma? Kasi, ang hinahanap ng mga tao agad, pangalan. Santiago, Juan, Bartolomeo at iba pa. Pero kung titinan mo pala sa Greek lexicon, meaning nito ng onoma ay ito. Definition, name, universally of proper names. Pwede pong proper names. The name is used for everything which the name covers. Everything the thought or feeling of which is aroused in the mind by mentioning, hearing, remembering the name for one's rank, authority. Mabuti, nandito si Pastor Glenn. Ito ang tagabasa ko. Sige. May tagabasa tayo. Ito ang pagkasabi mga kapatid. Ano po ang meaning ng onoma? Ang meaning ng onoma kapatid ay authority. Hindi po ibig sabihin ay hanapan mo ng pangalan sa Dizon. So pag sabi ni Kristo, mayo kayo at bautismuhan sa pangalan ng Ama at Espiritu Santo, ibig sabihin, in authority of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yan po ang tinutukoy, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Brother Revin, nawala tayo dito sa monitor natin. Ito, bumalik na.
Okay? So, ano ang ibig sabihin, mga kapatid, ng salitang onoma? Authority. Halimbawa, ang iba tinawag din po ito power. Sa pangalan ni Jesus, masamang espiritu, lumayas ka. So, anong ibig sabihin? It means, this is power. Yan po yun, mga kapatid. Ikalawa, ang salitang onoma, mahal kong mga kapatid, ay ginagamit din po ito na authority. Example, sa pangalan ng batas, kami mga polis, in the authority given to us, ikaw ay aming hinuhuli. O dili ba kaya, sabi ng mayor, sige, pumunta ka sekretary, hindi ako makakapunta doon sa kanilang opening, sa kanilang barangay liga, ikaw na doon na mag-cutting ribbon. So sasabi ng sekretary, opo mayor. So ang sabi agad ay ganito, mahal ko mapatid at mga kaibigan. Sa authority na binigay sa akin ng mayor, ako, kanyang sekretary, at sa pangalan ng mayor, ay puputulin na ang ribbon, ay official ko nang binubuksan ang kasiyahang ito. So dito mga kapatid, atin pong makikita na ito po'y authority, hindi po real name lamang, bitbitin mo papunta doon. May kahulugan po yan. Okay? Now, ito po ang Strong Hebrew and Greek Dictionary naman. Kanina po mga kapatid, Greek lexicon. Onoma or onomaon o onoma. From a presumed derivative of the base of G1097, compare of 3685, name literally or figuratively. Anong meaning, kapatid? Authority. Character. Yung onoma or name na sinasabi sa Matthew 28:19-20, hindi pangalan na hinahanap natin na pagkapanganak tayo may pangalan. No. Ang tinutukoy doon, mga kaibigan, lalo tigit yung binabibustadihan kung kaninang ayaw magpakilala kung anong kanyang pananampalataya meron, wala daw siyang reliyon, pero meron siyang pinapanigan kung anong klaseng pananampalataya. Ang meaning doon, kapatid, authority, it's bearing the character of the name of the one who said so. Tulad ni Jesus Christ, sabi niya, humayo kayo't ipangaral. Ito po'y nagdala ng kanyang authority. At sabi niya, humayo kayo ipangaral ang mabuting balita. So kapatid, ang ibig sabihin pala ng onoma na hinahanap ng iba na literal name talaga, ibig sabihin authority. Ito ang sabi ng Panginoon. Dahil dito, pakibasa nga, Brother Glenn. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So dito ating makita na sila inyong bautismuhan hindi sa mga pangalan, kundi sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang pangalan or name sa Greek ay onoma, ang ibig sabihin authority. Kaya wag na po kayo maghanap, mga kaibigan. Lalim-laliman po ninyo ang inyong pong pag-aaral pa, no? Hindi po ibig sabihin dito, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, na hanapan nyo ang sino mang mga ngaral, ano bang pangalan ng Ama, anong pangalan ng Anak, anong pangalan ng Espiritu Santo. Kasi sa pangalan ng Ama, bautismuhan, anong pangalan ng Ama? Ay kung sakali man, kung pangalan, literal name, ang gusto na ipakita ni Penes Cristo, dinugtungan niya ang pangalan ng Ama ay Santiago, ang pangalan ng Anak ay si Jesus, ang pangalan ng Espiritu Santo ay si Pablo. Bakit? Ay pagka ang Diyos po nagsabi, kumplito yan. Pero mga kapatid, ang ibig sabihin kasi ng name, hindi literal name ayon sa utak o kaisipan ng iba. Ang ibig sabihin po dito ay authority. Halimbawa, mahal kong mga kapatid, ang baptism, tulad ng mabasa natin sa Acts 8 verse 16. Ang sabi po doon ay Jesus' name. So dito ating makita sa Hebrew and Greek Dictionary, nakita po nyo dyan mga kapatid ang strong number. So ang word na name, yung kulay yellow dyan, 36, G3686. Halimbawa, babasahin ko. Sandali ha, ako na lang muna mabasa. For as yet he was fallen on none of them. Only they were baptized in the name of the Lord Jesus. So yung name dyan, mga kapatid, kung inyo pong titingnan, unuma pa rin ng tinutukoy in authority. Okay? Ating basahin ang background ng 8:16 na merong salitang sila na binyagan sa pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Narito po ang talatang 12. Datapwat nang magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Hesukristo, ay nangabautismuhan ang mga lalakit mga babae. At si Simon man ay naniwala rin. At nang mabautismuhan na,
ay nanatili siyang kasama ni Felipe. At nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa, ay napahanga siya. Nang mabalitaan nga ng mga apostol na nangasa Jerusalem na tinanggap ng Samaria ang salita ng Diyos, ay sinugo nila sa kanila si Pedro at si Juan. Diyan mga kapatid, ating makita, nagsipangaral. Marami talagang tumanggap. Nung nabalitaan nila, nasa Jerusalem na ang Samaria, abay tumanggap din ang salita ng Diyos. Pinadala si Juan at saka si Pedro. Ito ang nangyari mga kapatid. Sa talatang 16 sa wikang Ingles, pakinggan niyo po. For as yet he was fallen upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Yon. Ang salitang only, dyan po sila humahawak. Kaya ang bautismo nila sa pangalan ng Jesus. So ang tanong nila, nagkamali ba si Apostol Pedro sa pagsunod? Kapatid, yung salitang only o lamang o lang, hindi po ibig sabihin yun ang formula ng bautismo. Ang salitang only o lamang, sinabi, hindi sapagkat yun lang, kundi may kulang. Kaya nga, ginamitan ng salitang lang. Para maintindihan po niyo, tuloy natin, talatang 17. Then laid they their hands on them, and they received the Holy Ghost. Sa wikang Tagalog, ito ang pagkasabi. Sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kanino man sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bakit? Tuloy. Nang magkagayoy, ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. So dito mga kapatid, ating makita ang salitang lamang. Okay? Babalikan po natin yan. Ito pong chapter 8 ay gayon din po ang sitwasyon sa chapter 19. Tingnan nyo po mga kapatid kung ano nangyari. Tingnan nyo ha, 19 verse 1, pakibasa. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Korinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napa sa Efeso at nakasumpong ng ilang mga alagad. Nakita ang mga ilang alagad. At sa kanila'y sinabi niya, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang magkagayoy magsisampalataya? At sinabi nila sa kanila, hindi man lamang namin narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. Dito kapatid, malinaw, hindi nila alam ang Espiritu Santo. Hindi nila kilala ang Espiritu Santo. Hindi na ipangaral sa kanila Espiritu Santo. Hindi nila tinanggap ang Espiritu Santo. O, so ano lang ang natanggap nila? E di ang Panginoong Yesus kasi yun ang ipinangaral. O ngayon, tanong ko sa inyo, ang bautismo ba talaga sa pangalan lang ni Jesus? Or ginamit lang sa itang lang o lamang, ito'y sapagkat hindi nga nila naintindihan ang Espiritu Santo? Ay nung naintindihan, ito ang nangyari, talatang 3. At sinabi niya, kung magkagayoy sa ano kayo na bautismuhan, binautismuhan. At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Ito pang masaklap, sa bautismo pa ni Juan. Tuloy. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. So sila po'y naniwala din naman kay Panginoon Jesus. Kailan nung tinanong, tinanggap ba ninyo ang Holy Spirit din naman? Ang sagot, hindi nga namin kilala. Hindi nga namin narinig. O anong expectation ninyo? Hindi nga nakilala, hindi nga narinig. Hindi nga itinuro sa kanila. Tanggapin? Ang punto, hindi. Yun po mga kapatid ang buong katotohanan sa punto pong yaan. Okay, tuloy natin. Talatang 5. At nang kanilang marinig ito, ay nangapagbautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. So sila nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Pero hindi nila alam ang tungkol sa Holy Spirit. Ilan pang nabinyagan? Tuloy. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipaghula. 7. At silang lahat ay may 12 lalaki. Kita nyo, kapatid, 12. In short, 12 ka mga lalaki. So ano ang punto dito? Tinanong, kayo ba'y nangabinyagan? Opo. Sa kanyang pangalan? Sa makatibagay sa pangalan ng Panginoon Hesus. Tanong, nabinyagan ba kayo dito o kaya tinanggap niyo yung Holy Spirit? Sagot, aba hindi man lang namin narinig yan. So ano po ang kanyang binyag na natanggap? Sa pangalan ni Jesus lang. Kaya ginamit ang salitang lang
kasi may missing, may kulang. Halimbawa, anak, Erwin, anak, bumili ka ng isang buting mantika, isang buting suka, at saka isang buting, ano pang gusto mo, toyo. Abay, masunurin si Brother Erwin. Bumili. Pabili po. Pagbalik niya, ang dala, isang buting suka lang. Sabi ng nanay. At ikay aking inutusan, pumaroon at bumalik, at ang iyong dalay, isang buting suka lamang. O, nandun ang lamang. Tanong, suka ba lamang ang ipinabibili o may dalawa pang missing? May dalawa pa, may tuyo pa at mantika eh. Pero ang ginamit lang, ito sapagkat ang itinuro, ang sinabi, ang ipinabili, tatlo. Nung dumating, isa. Kasi nga, ginamitan ng lang, kasi nga, kulang. Anong punto? Tinanong. Tinanggapan yung Holy Spirit. Sagot, ay hindi nga namin kilala yan. Bakit di nyo kilala? Ay walang nagturo sa amin. Anong binyag ang natanggap mo? Ayan o, talatang 5. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Siyempre, tinanggap na rin nila. Ipinatong na rin ang mga kamay. Tinanggap na rin nila ang Holy Spirit. So, mga kapatid, yung pong mga kaisipan na ang bautismo sa pangalan ng Hesus lamang, mag-isip naman po kayo. Ibig sabihin, kung atin mang pag-awahin, hindi naman po ibig sabihin pag-awayin. Worst comes to worst, mamili tayo. Sino ang nagsasabi ng totoo? Ang Panginoon Kristong sinusunod ng mga alagad? Ang mga alagad sumusunod kay Kristo? In short, walang mali sa kanila. Pero kung worst comes to worst, ay doon ako kay Kristo Jesus. Bakit? Siyang nag-utos eh. Ang gusto kasi ng iba, uusalin yung pong sinabi ng Panginoon Kristo. At bautismuhan kayo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ibig sabihin, sasabihin nyo, pangalan, ganun, di ba pa? Mga kapatid, napakalina po ang sabi ng Biblia. Ang formula na sinabi po sa atin, mahal kong mga kapatid, ay ito, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan ang sinabi ng Biblia na ilapat mo sa bautismo. Sampulan natin. Pupuntahan natin mga kapatid at ating bigyan ng solusyon ang Acts 8 verse 16. Ito yung Greek and Hebrew dictionary. So yung salitang name doon na ang sabi, they were baptized in the name of Jesus only, sa Acts 8:16, ang ginamit na term doon ay onoma. So ano ibig sabihin ng onoma? From a presumed derivative of the base of G1097 compare G3689, a name literally or figuratively. Anong ibig sabihin ng they were baptized in the name? In the authority of Christ only. Bakit in authority of Christ only? It is because they don't know about the Holy Spirit then. So mga kapatid, ang sinasabing sa pangalan ni Jesus, hindi ibig sabihin na, bautismuhan kita sa pangalan ni Jesus lamang. No! Ang sabi ni Kristo, bautismuhan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Again, ginamit lang ang salitang lang, ito sapagkat hindi nga nila alam ang Holy Spirit. At ating nabasa kanina na sila mismo nagsabi ni hindi nga nila narinig. So mga kapatid, yung unuma ng 8 verse 16, ang ibig sabihin po authority. Hindi ibig sabihin na sa pangalan ni Jesus lamang, literally name, uusalin mo ang pangalan ni Jesus at siya po ay bibinyagan sa ganung pangalan lamang. So ang punto dito mga kapatid ay napakalinaw. Nang sabi sa atin ng kasulatan, walang iba na ang mga taong ito ay nangabinyagan sa pangalan ni Jesus lamang, ito sapagkat hindi nila naintindihan, hindi nila alam ang Holy Spirit. Anong prueba? Yung kanina ating binasa. Yun po mga kapatid. Now, dito tayo. Nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoon Hesus. Tuloy tayo. 8 verse, dito tayo muna. 15, 16, 17. Pakibasa. Na nang sila'y makalusong, ay ipinanalangin nila sila upang kanilang tanggapin ang Espiritu Santo, sapagkat ito'y hindi pa bumababa sa kaninuman sa kanila, kundi sila'y nangabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sandali ha. Ano pong isang person pa ditong binabanggit? Di ba Holy Spirit? Ang Holy Spirit hindi bumababa sa kanila. At ang bautismong kanilang natanggap ay sa pangalan ni Jesus lamang. Kaya nga tinanong sila eh. Anong bautismo yung tinanggap sa pangalan ni Jesus? Natanggap ba ninyo ang Holy Spirit? Hindi nga namin alam. Kaya nga po mga kapatid, sila po'y nabinyagan o nabautismuhan sa pangalan ni Jesus lamang. Kaya nga po itinaas ang mga kamay para tanggapin din nila
ang Santong Espiritu. Talata 17. Nang magkagayoy ipinatong sa kanila ang kanilang mga kamay at kanilang tinanggap ang Espiritu Santo. So, ang tinanggap nila dyan, hindi lamang si Jesus Christ. Tinanggap din nila ang Holy Spirit. I hope clear po sa inyo yan. Ngayon, kung may problema pa kayo dyan, problema ang ano nyo yan. Puntahan natin ang Kapitulo 2 ng mga gawa. Ang intindi nila mga kapatid na si Jesus Christ daw, or si Apostol Pedro, I would say, nagbinyag sa pangalan ni Jesus lamang. Kapatid, mali po. Sa chapter 2 ng mga gawa, kung inyo pong basahin, may report doon na may 3,000 na nga binyagan. Pero, hindi po actual na si Apostol Pedro ay bibinyagan ko kayo sa pangalan ng ni Jesus. Wala pong ganon. Kundi si Apostol Pedro dito, this time, hindi siya nagbabautismo. Siya'y nangangaral, hindi po baptism ito. Ito po ang sabi sa atin, Acts chapter 2 verse 14. Pakibasa. Ito ang title, Peter's Sermon at Pentecost. Sermon to, hindi to baptism, talagang aktual. 2.14. Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kaniyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nananahan sa Jerusalem, mga laman, nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Ngayon, ang nangyari mga kapatid, masakit yung pagkasabi ni Apostol Pedro sa sermon niya. 36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Ipinako nyo si Jesus. Tinanggihan nyo si Jesus. Di nyo tinatanggap si Jesus. Ipinapapatay pa niyo. So ang tanong, ano ang pinagdiinan ni Apostol Pedro dito? Ang pagtanggap kay Kristo. Sino ang subject niya dito? Si Jesus Christ. Inyong pinatayan. Bago nyo pinatay, inyo muna itong sinaktan at iba pa ipinako nyo sa krus. Nasaktan na puso ng mga tao. Naintindihan nila. Bakit? Si Pedro po ay punong-puno ng Santong Espiritu. Sa talatang 37, ito ang nangyari. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? So ang mga tao nung naintindihan na, ang tanong ay ganito, mga kapatid, ano po ang aming gagawin? Eh, yun ang maganda kapatid, ano? So, kung ako naman si Apostol Pedro, sasabihin ko, ito yung gagawin ninyo. Bakit? Yung inyong tinakwil, tanggapin nyo. Yung di nyo paniwalaan, paniwalaan nyo. Yung Kristo ipinako nyo, magsisi kayo para mapatawad kayo kasi kayo nagpapapatay. Normal yun. Bakit? Yun nga ang sermon niya eh. 38. Ito ang sabi ni Pedro. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo. Sandali ha? Anong dapat gawin? Tanong ng mga tao. Sagot ni Pedro, mangagsisi. Bakit? Ipinapapatay niyo ang Kristo eh. Para malinisan yung kasalanan, magpabinyag kayo. In authority of Jesus Christ. Bakit? Yun ang tinakwil nyo eh. Kapatid, hindi nila tinakwil ang Holy Spirit this time. Hindi rin po nila tinakwil, mga kapatid, ang Ama. Sino tinatakwil nila? Si Kristo Jesus. Kaya yun ang ipinatatanggap ni Apostol Pedro. Tinan niyo po ang context and context. Just use the right syntax of this. You will be able to understand and derive to the right conclusion of what the Bible said. So, talatang 38, sinabi ng bautismo ng bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Patuloy, sa pakibasa ulit, 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, ang pinagdiinan dito, kapatid, tatanggapin natin dapat si Kristo ang personal tagapagligtas, pinatay man din yung magsisi kayo at magpabinyag sa kanyang pangalan. Bakit, mahal ko mga kapatid? Simple lamang. Ang kanilang itinakwil ay ang Panginoong si Kristo. So kung nyo pong titingnan, ang ginawa ni Apostol Pedro dito, hindi nagbabautismo. Ang ginawa ni Apostol Pedro dito, siya po'y nangangaral kung anong dapat gawin ng mga tao. Yan po ha. Hindi siya nagbabautismo dyan. Ito po, ang kasaysayan ng mga bautismo ng mga lagad sa Bagong Tipan. Ano po yon? Sa Matthew 3:5 hanggang 6, si Apostol Juan o Bautista ay nagbautismo sa ilog ng Jordan. At yun pong si Felipe ay binautismohan din po niya ang bating sa pamagitan ng paglubog sa tubig. Patuloy tayong magbasa. 8:36. At sa pagpapatuloy sa daan,
ay nagsidating sila sa dakong may tubig at sinabi ng bating, Sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? at nangyari nga, At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso ay mangyayari. ano ang mangyayari? At ipinagapos niyang Ipinag-utos. niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bating, at kanilang binautismuhan siya. At kanyang binautismuhan siya. Ay di mga kapatid ang linaw, yan ang bautismo nila. Kaya nga po, isa din po dito, in a way, hindi po ito kasama sa tanong, pero gusto ko lang pong i-additional dito na ito po palang mga bininyagan, immersion, ilubog talaga sa tubig. Kasi ang sabi, at sila'y umahon. Pwede ka bang umahon sa wisik? Pwede ka bang umahon sa buhos? Kahit pa siguro isang pitching na tubig, di ka pwedeng umahon. Kaya hindi po pwede talaga yung wisik. Lalo tigit yung style ngayon na water gun pag ginamit na, siguro dahil sa COVID, long distance, physical na. Hindi po pwede yung ganun, mga kapatid. Ilubog sa tubig kasi ang bautismo ay paglibing ng kasalanan. Tapos ang mga tao pupunta at hingi ng kapatawaran at sila po ay bininyagan. Pero yung mga bibinyagan, malalaki, hindi mga sanggol. Yun po yung pinakapunto dyan. Now, Gawa 2:41, basa. Yaon ngang nagsitanggap ng kaniyang salita ay nangabautismuhan. So na ang record dito, yung tumanggap ng salita, nangabautismuhan. Pero hindi nagtaas ng kamay si Pedro na bautismuhan kita sa pangalan ng Jesus Christ lang. Wala pong ganon. Ayon po sa Biblia, napakalinaw ang sinabi, mga kapatid. So, at nangaparagdag sa kanilang araw na yaon ang may 3,000. So dito ating makita, 3,000 ang nabinyagan. Very powerful, mga kapatid. Ano po? So dito ating pong makikita na sinabi sa atin ng kasulatan na 3,000. Pero hindi po ito, mga kapatid, aktual na nandun sa ilog at pinagustinmuhan na sa pangalan ni Jesus lamang. Okay? Ang punto again, sila po, mga kapatid, by this time, nangaral at kinungklud na ng Biblia agad na sila po ay 3,000 mga katao ang mga nangabinyagan sa panahon pong ito. So ang baptism, kapatid, sa New American New Testament Greek Lexicon, ang salitang bautismon sa pangalan ni Jesus o nabautismo sa pangalan ni Jesus lamang or in the name of Jesus, mga kapatid, ang term na name doon is onoma. Hindi yung pangalan talaga. Bautismon kita sa pangalan ni Dison. Hindi ganon. Bautismuhan kita sa pangalan ni Jesus. Hindi rin po ganon. Kasi ang name na tinutukoy doon ay authority. Ibig sabihin, bautismuhan kita in the authority of the Son. Ganon ang ibig sabihin. Pero ang formula ginamit ay Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang salitang onoma, kapatid, ay lumabas sa Biblia ng 228 times. Okay? So anong definition ng salitang onoma? Yan po, kulay yellow. For one's rank. So authority talaga tinutukoy. Bakit, mga kapatid? Ito ay sapagkat ang salitang onoma sa New Testament Greek Lexicon tumutukoy sa authority. Hindi po uusalin mo sa pangalan ni Jesus lamang. Alright? Onoma. Ito pong onoma, mga kapatid. Again, pinalaki ko po. Makita nyo authority or character. Hindi po ibig sabihin ay sa pangalan ng Panginoong Jesus lang talaga. Now, dito tayo balik sa katanungan. Pamali-mali ang mga aral ninyo. So, ang sagot ko po, hindi pamali-mali. Ikaw lang talaga ang mali. Bakit ang bautismo sa inyong church ay sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Walang ganon. Mayroong ganon. At ang mayroong ganon, si Kristo Jesus mismo nagsabi. Ang totoo ngang walang ganon, yung bautismo sa pangalan ni Jesus lamang. Mayroong ganon 8:16. Kaya nga ating piniliwanag ng 8:16, kapatid, ang salitang lang, ginamit at lumabas lang kasi nga ang kanilang natanggap ang Panginoon Jesus lang kasi hindi nga nila naintindihan ang Espiritu Santo, na hindi nga nila alam, hindi po na natanggap, hindi nga nila narinig, kaya ang natanggap nila ang pangalan ni Jesus lang. Kaya ginamit ang salitang lang or lamang, hindi sapagkat yun lang, kundi ginamit ang salitang lamang o lang kasi nga kulang. Parang rhyme, ano? Rhyme na rhyme. Okay, tuloy natin. Ang mga alagad, nagbautismo, kaiba sa inyo. Para mo na sinabing ang bautismo ng mga alagad, kaiba sa bautismo ni Kristo, kasi ang bautismo ni Kristo, mga kapatid, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ano bang mahirap doon intindihin? Palagi ko wala naman siguro, di ba? Ito ang sunod.
Sa Acts chapter 1 verse 16, sabi niya, sa Acts of Apostles chapter 2 at 8, sa ngalan lang ng Panginoon Hesus. Kaya nga po, mapatid, dito ang iba naliligaw eh. Kaya sila, bautismo kita sa pangalan ni Jesus lang. Mali po yun, mga kapatid. Brother Erwin, tayo ba ay lumalabas na sa sa Facebook, ano? Okay, kanina pa. Oh. Yeah. Ha? 282 na ang ating peak views. Ang akin kasi dito ay bakit parang umaawit pa rin dito? Ito ba'y tuloy-tuloy pa rin awit nila? Okay, sige. Tuloy-tuloy tayo sa ating kasagutan naman. So, I hope malinaw to sa iyo, Brother Briones ng Mindoro. Tayo po'y dadako sa ikalawa ninyong katanungan. Trinity na naman ito, no? Trinity. Mga kapatid, hindi ako manginawa kaulit-ulit dito kasasagot ng mga tanong katulad nito. Bagamat medyo sa taong perception, kapatid, nakakasawa na rin, di po ba? Pero para sa iyo, Brother Briones, babalikan ko to para maintindihan po ninyo. Ito pong sabi niya, bakit ang inyong Diyos ay tatlo? Ito po ang aking sagot agad. Sino nagsabi sa yung tatlo? Aming Diyos. Medyo malaking Diyos, maliit-liit na Diyos at maliit na Diyos? Hindi po ganon. Bakit ang inyong Diyos ay tatlo? Kanina nyo ba narinig yan? Ang Diyos tatlo. Ang Diyos isa lang na may tatlong persona. Okay? Para maganito. Ang company isa lang na may tatlong may-ari. Hindi tatlong company. Isa lang na may tatlong may-ari. Association. Isa lang salita, pero tatlong simbahang magkakasakasama, samahan ng tatlong simbahan. Ang tawag noon, association. Pero kung ikaw lang naman isa, mag-association ka pa, magsulo ka na lang. Bakit? Wala namang mag-isama sa'yo eh. Hindi kasi naintindihan ng mga tato. Daw, atin po ito paliwanag, ha? Bakit ang inyong Diyos ay tatlo? Sa Biblia, meron lang iisang Diyos. O, ito pa. Yung salitang iisa ba? Talagang absolutely isa lang? O, mamaya, puntahan natin yan para po maintindihan nyo ng maayos, mahal ko mga kapatid. Hindi tatlong Diyos. Paano ba yan? Hindi tatlong Diyos. Paano ba yan? Tama ka. Paano nga ba yan? Kasi sa inyo, tatlo eh. Sa totoo lang sa Biblia, hindi Diyos. Tatlo. Hindi tatlong Diyos. Isa lang. Sagutin natin. Alright. Sa Matthew 28:19, mga kapatid, sinabi dito, go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name. Anong sabi, brother? Tawag nito, Brother Glenn? In the name of the Father. Tama? And of the? Sagot. Son. And of the? Holy Spirit. O, ilan na yan? Tatlo. O, sabihin mo, tatlong Diyos. Hindi. Makinig ka. Sinabi po doon, in the name. Singular po yun. At sa ilalim ng name na yon, may tatlo. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Kasi kung ang Diyos ay tatlo, dapat sana in the names. Plural dapat. Di ba? Pero ang ginamit, singular. Onoma. In the name. 2 Corinthians 13 verse 14. Sabi na Apostol Pablo, the grace of the Lord Jesus Christ, one. And the love of God, which is God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. Ilan yan? Tatlo. 1 Corinthians 12, 4-6. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Nandyan binanggit ang Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord, Jesus Christ. And there are diversities of activities, but the same God who works all in all. Na ngayon mga kapatid, sabi ni iba, bakit hindi sinabi diyang in the name of Jesus Christ the God? Kapatid, nung si Kristo nandito sa lupa, hindi po sa Diyos. Siya po ay tao. Bakit nga? Kasi nga, nagkatawang tao. At nung nagkatawang tao na, hindi Diyos, tao. Ang iba pa, tulad sa mga debate namin, ano? Basahan mo ako ng bersikulo, Evangelist Dison, na sabi ni Kristo, ako'y Diyos! Sabi ko, di mo talaga naintindihan, brother, ang Biblia. Ang Ama at ang Espiritu nagplano kasama ni Jesus na si Jesus ipapanganak at maging tao. Nagsumikap maging tao si Kristo. Nung dumating sa lupa, ipaangkin mong Diyos. Ano pa kinabang nung kanilang planong magpakatao o magkatawang tao? Ipaangkin. Naku po. Halimbawa, tao kang, pulis ka. Undercover.
Sasabihin mo doon, ako'y pulis! Barilin ka kaagad. Bakit? Nag-undercover ka pa magpakilala. Ako po, sarhinto. Anong gusto mo? Armalite o garan? Pag sinabing undercover, may kino-cover ka. Sarili. Pambira naman. Ang sabi ng iba, dapat sabihin niya siya Diyos. Naku po, mga kapatid. Mag-isip-isip po, ano ho? Si Yesu Cristo ay Diyos, nagkatawang tao. At nang naging tao, alam naman, sabi mo, ako ay Diyos. Sabi niya, paano ka maging Diyos? Pinanganak ka ng nanay mo, pareho din namin. Oo nga, ano? Pero anong pagpapakilala sa Kanya sa Biblia? Dapat sana maintindihan nyo po yun, pero kung hindi nyo maintindihan, ano bang magawa natin? O tingnan nyo ha, kahit sa lumang tipan, may Trinity. Hindi man natin mabasa ang word na Trinity, mga kapatid, pero maintindihan mo, nandyan tatlo. Ganito yun, mga kapatid. Ang salitang Trinity, hindi mo mabasa sa Bible. Kasi yan po ay tinatag convenient of term. Ano ibig sabihin ng convenient of term? May terminology na ginawa para po madaling maintindihan ng tao. Halimbawa, zoology. Ano yung zoology? Dali lang kung naintindihan mo. Kung hindi mo naintindihan, mahirap nga sa'yo. Zoology, biology, anthropology, cosmology, logy means study, tulad ng Christology, missiology. Means study. Biology, study of life. Pag sinabing Trinity, ang ibig sabihin ng three, tatlo, in a unity. Ibig sabihin, mga kapatid, isa pa rin. O ito, Brother Glenn, pakikuha mo yung, mag-uusap tayo, pakikuha yung microphone mo. Magbilang ako ha, pansinin mo. Kayo mga kapatid, magbilang din kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Brother Glenn, tanong ko sa iyo. Sa 1 up to 10, ilan ang 10? Isa. Isa lang. Sa 1 up to 10, ilan ang 5? Isa. Sa 1 up to 10, ilan ang 3? Isa. O kita mo, kahit 3, kahit 5, kahit 10, isa lang din? O. Sa 1 up to 1,000, ilan ang 1,000? Isa. Isa, 1,000. Kasi kung tatlo yan, 3,000. Pambira, kapatid. May tanong sa akin, sabi, ilan bang yung Diyos? Isa lang. Ang Ama ba Diyos? Oo naman. Ang Anak ba Diyos? Oo naman. Ang Espiritu Diyos? Oo naman. Ay, tatlo yan! Ibig sabihin, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Pagkahina naman ng mathematics mo. Sabi ko, grabe ikaw. Hindi ka malang nagtatanong ng maayos, nang lalait ka pa. O, tanong ko sa'yo, 1 plus 1. Sagot agad niya, Brother Glenn. 1! Ay, hindi, 2. Sabi niya, 2. So, ulitin ko ha, 1 plus 1. Sabi niya, 2 plus 1, 3. Ilang 3 na answer mo? 1. O, kita mo, pati ikaw pala, payag 3 a 1. Naku naman. Ang tawag niya, kapatid, simple logic. Ang tawag niyan, common sense at saka sense of the common. Tulad ng salitang association. That is singular, pero ang application niya plural. Bakit? Association, samahan. Di ba? Incorporated. Incorporated, tapos ikaw lang mag-isa. O, kalayo naman. O, fellowship. O, fellowship of the rings. Ano yung Lord of the Rings? Di ba? Fellowship ng mga, kita niyo mga kapatid. May kasama. Pambira, fellowship ka, mag-isa ka lang. Kain tayo. Ikaw lang naman kumakain. Nananawagan ka pa. Mag-isa ka lang Ewan ko. O, tingnan mo ha. God and the Spirit in the Old Testament. Pakibasa. Brother Glenn. Creation and commissioning. Tingnan nyo po. May tatlo dyan. Basa. Indeed, my hand has laid in foundation of the earth. Sandali ha. Siya ang naglalang ng sanglibutan ito. Which is true naman. Si Jesus Christ yan. John chapter 1. Siya naglalang. At kung wala siya, walang nalalang. So, nandyan siya. Siya yung speaker dyan ha. Sa verse na yan. 16 at 13. Tuloy. And my right hand has stretched out the heaven when I call them as they stand up together. So, siya po'y malalalang talaga. Pati yung langit lupa. Siya po'y may lalang. Tuloy. Come near to me. Hear this. I have not spoken in secret from the beginning. Itong speaker na ito ang kanyang tuloy na sinabi. Tuloy. From the time that it was, and I was there. So, kita niyo pa din yung word na was. Di ba? Sa English na ito. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Ang salitang was, kapatid, hindi ngayon. Nag-was ka pa, ngayon ka lang pala present. Pag sinabing was, panagdaan yan. Pero sa Tagalog, di mo mabasa ang was Una, English nga kasi ang was. Ikalawa, ang was doon, hindi mo kitang mapanagdaan. Pero mga kapatid, kung ating titinan ng salitang was, hindi lang ngayon nag-exist. Pag sinabing was, noon pa existed na yan. Kaya nga was panagdaan. Di ba? I was there. Kaya sabi ni Jesus Christ, nakita na kami ni Abraham. Nung nakita kami ni Abraham, tuwang-tuwa siya. Tao na may galit. Ha? Wala ka pa nga 50 years old, nakita na niya. Ang tagal ng patay ni Abraham.
So, mga kapatid, hindi talaga sila niwala na si Kristo Jesus ay nandyan na. Kaya sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word is God. O hindi po sinabi is God actually. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, existido na siya noon pa. At sinabi niya dito, I was there. Tuloy. Kulay yellow. And now, the God The God, meron na siyang tinutukoy. So, first person siya, tinukoy niya kalawa God, and His Spirit His Spirit. have sent me. So, itong God at saka Spirit have sent me. Sino yung pinadala? Yung speaker na gumawa ng langit at ang lupa. Sino nagpadala? Ang Ama at ang Espiritu. Dito pa lang makita mo ang co-equal na sinabi ng Isaiah 48:13 verse 16. Hindi mo man mabasa ang word na Trinity, mga kapatid, pero nariyan. Again, ulitin ko ha, ang salitang Trinity, di mo mabasa. Ang salita, mga kapatid, na yung tinatawag natin na millennium mismo, ay hindi natin mabasa. Pero ang ibig sabihin ng millennium, dalawang salitang Latin word yan, maliliit at pinag-isa. Compound word nga, ang ibig sabihin ay 1,000 taon. Okay? Kahit nga salita, Pastor Glenn, kahit nga yung salitang Bible, di mo mabasa sa Bible, pero niniwala kang hawak mo, Bible. Oh, naku naman mga kapatid, pagka hindi pa maintindihan, problemang malaki na yan. O ito, tingnan natin. Ang Ama, Revelation 19 verse 6, tinawag siyang omnipotent. Ang Anak, Hebrew 1:3, tinawag ding omnipotence. Ang Holy Spirit, Luke 1:35, tinawag na omnipotence. Okay, ang Ama, tinawag omniscience. Alam niyang lahat. Hebrew 4 verse 13. Ang Anak, Colossus 2:13, omniscience din. Holy Spirit, 1 Corinto 2:10 hanggang 11, omniscience din. Oh, ito pa. Ang Father, tinawag omnipresent, presente sa lahat ng lugar. Nandoon siya. Efeso 4:6. Ang Anak, Matthew 18:20, omniscience, omnipresence din. Ang Holy Spirit, Acts 8:29-30, omnipresence din. Ang Ama, tinawag na eternal. 1 Timothy 1:17. Ang Anak, Hebrew 1:8, tinawag ng eternal. Ang Holy Spirit, Hebrew 9 verse 14, tinawag ng eternal. Magkapareho lang ba? Yes. Balikan natin. Co-equal. Ito. Ang Ama, tinawag na Lord. Ang Anak, tinawag ding Lord. Acts 10 verse 36 o 36. Ang Holy Spirit, 2 Corinthians 3:17, tinawag ding Lord. Ang Ama, Hebrew 1:1, tinawag na God. Ang Anak, 1 John 5:20, tinawag ding God. Ang Holy Spirit, Acts 5:3-4, tinawag din God. O ang Ama, tinawag Savior, Titus 3:4. Ang Anak, Titus 2 verse 13, tinawag din Savior. Ang Holy Spirit, Titus 3 verse 5, tinawag din Savior. Ang Ama, tinawag truth and life. Ang Anak, tinawag truth and life. Ang Holy Spirit, tinawag din truth and life. In short, they are the same. Di ang linaw, mga kapatid, ayon sa Biblia. Ito pa. Mga gawain ng Diyos, acts of God. Number 1, ang God the Father, Acts 4 verse 24, creation, manlalalang. Ang God the Son, John 1 verse 3, naglalang din. Ang Holy Spirit, John chapter 6 verse 63, manlalalang din. Ang Ama, Ephesians 4 verse 24, naglalang muli. Si Kristo, 2 Corinthians 5:17, naglalang din muli. Titus 3 verse 5, ang Holy Spirit naglalang din. Ang Ama, tinawag light and guidance, 1 John 1:5. Ang Anak, tinawag din, John 8 verse 12, light and guidance. Ang Holy Spirit, John 16:13, tinawag din light and guidance. And dwelling, naninirahan sa puso, sa isipan, ay nagagawa ng Ama. 2 Corinthians 6:18. Ang Anak naman, Ephesians 3 verse 14, ay nandun din po, mga kapatid, and dwelling din siya. Same story with the Holy Spirit, Romans 8, 9, and 10, siya po indwelling. So dito, kapatid, ating makita na ang sinabi ng kasulatan, napakalinaw. Eh, anong gagawin mo niyan? Kasi kung anong Ama, so, ganun din Anak, ganun yung Holy Spirit. So, ang Ama, mga kapatid, ay sinamba at sinusunod, ganun din po ang Anak, ganun din po ang Holy Spirit. Halimbawa, John 5 verse 7. Ating basahin, kapatid, ito ang sabi. For there are three that bear record in heaven, the Father, The Father, the Word, the Word, Son, and the Holy Ghost. And these three are one. no, kita mo ha? And these three are one. Dito ang nalilitong iba. Ha? 3 pero 1? Ano ba yan? Masakit sa kukuti yan. Sabi pa ng mga Palawinyong kuyunin dada na naman, datang ada. Sabi niya, ang kanakang barot, ang sakit na. Ang pag sinabing barot kasi sa kanila,
Ulo, ang kanakang barat, ha? Nagsakit na, sumakit daw. May tatlo bang isa? Pag sinabi bang tricycle, Brother Glenn, ilang gulong yan? Tatlo. Pero papara ka bang, para, tatlong gulong! Anong sabihin mo? Para tricycle. Hindi tatlo din. Pero ang pinara mo isa lang, hindi tatlong gulong. Di ba? 4 wheels. Taxi. Para 4 wheels. Hindi na ganun. Pag sinabi mong taxi, automatic yan. Saan ka makita ng taxi, 3 gulong o isa? Patay tayo dyan. So the Father and the Son and the Holy Spirit and these three are one. Halimbawa kapatid, John chapter 1 up to 3. Basa. Sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Siya'y kasama ng Diyos. At siya'y Diyos. Kita mo siya Diyos. Talatang 2. Sa pasimula pa man ay kasama na siya ng Diyos. 3. Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Kung wala siya, ay wala sanang nalalang na anuman. Ngayon, kung hindi mo tanggapin si Kristo Jesus Diyos, anong gagawin mo sa dyan? Punitin mo na lang kasi ayaw mong maniwala. Ang ganito ang kalalabasan. Gumawa na lang ng sariling Biblia. Ganon ang mangyari mga kapatid. Ito, patuloy natin. Anong nangyari sa salita na Diyos? Ito, talatang 14. Pakibilis ang basa. At nang magkatawang tao ang salita. Nagkatawang tao ang pambihira pagka di pa naintindihan. Nagkatawang tao ang salita. Ano pa bang explanation dapat dyan? Ang tawag dyan kapatid sa English, self-explanatory. Anong tawag niyan sa Tagalog? Common sense daw, English pa rin. Sige, tuloy. At tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na ama. Hindi bugtong na anak ha, kundi bugtong ng ama. Tinutukoy niya ang kanyang anak. Tuloy. Napuspos ng kaluwalhatian at katotohanan. Kita mo. Talatang 18. Wala pang nakakita sa Diyos, Ama, kahit kailan. Subalit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak. Kita mo. Mayroon naman palang Diyos Anak Sabi ni iba, mabasa ba sa Biblia may Diyos Anak? Oo. Gusto mo yung Diyos pamangkin? Meron din. Biro lang kapatid ha. Parang masyado kayong seryoso Parang nagagalit na kayo. Dami na nga ng viewers natin dito Naputol pa ito kanina. So mga kapatid, may mabasa Diyos Anak ito, dito tayo ha. Dito tayo mga kapatid sa wikang Ingles. Basahin ko ha. John 1:1, in the beginning, the Word already existed. Yung already existed, pambira. Pero sa already existed ngayon lang ba? Paano masabi? Naku, para yung Cebuanong nag-aaral kapatid ng salitang Tagalog. Kumari, magkano kang dumating? Para bang binibinta? Sabi niya, makaduha pa rin. 2 taon, 2 araw na raw. Magkano na bang anak mo? Parang binibinta ang anak. Nag-practice nga Kapag yung salitang already existed, hindi yan ngayon. Already nga Di pa nagdaan yan. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God. And the Word was God. Ang salitang was, panagdaan. Ito tuloy. Talatang 2. From the very beginning, the Word was with God. Through Him, God made all things. Not one thing in all creation was made without Him. Talatang 14. The Word became a human being. Kita nyo kapatid? Ang Word became human being. Kayo nagsasabi ka na, bakit yung inyong Diyos tatlo? Walang ganon. Isa lang Diyos. Makita natin na ang Diyos na anak ay nagkatawang tao. Tuloy natin. Laki-lakihan natin ha. Ito kapatid. No one has ever seen God, the only Son, who is the same as God. And is at the Father's side. He has made Him known. Linaw niyan mga kapatid. Wala na tayong oras kasi So, ang ginawa ni Kristo Jesus, tularan ninyo si Kristo Jesus, bagamat nasa anyo siya ng Diyos, hindi niya pinangawakan ang mga karapatan na bilang kapantay ng Diyos. Sa wikang English, kapatid, ay sinabi din, equal talaga. Kapantay. Saan ka makita ng pantay na hindi equal? Sabi ng taong mataba at saka taong payat, tayo'y maghati ng tinapay na ito. Ito, ang naghati, yung malaki. Ito sa iyo, itong sa akin. Paano mo sabihin natin, kalaki sa'yo? Sabi niya, maliit ka kasi, kaya maliit sa'yo. Ang isang hati, malaki kasi malaki ako. Kapatid, ang tawag niyan, bintahuso ka. Namintaha ka. Anong punto doon mga kapatid? Aba, matawag mo ba naman kalahati yun? Ang laki nga, kasi binasi mo sa laki mo. Kapatid, siya po ay equal with God the Father.
kundi bagko sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasin na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan! Sa cross. Yan mga kapatid. Isaiah 9 verse 6, ang Kristo, ang Misayas, mga kapatid, ay tinawag walang hanggang Ama. Pakibasa nga, Brother Glenn. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kaniyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha. Sandali ha. Ang batang lalaki ito sa Genesis 3:15, binhi po ito na ipinanganak at walang ibang ating Panginoon Hesus. Sa 7:14 po ng Isaiah, ito po 9 verse 6 kasi walang iba tinawag pa nga siyang Emmanuel. At ang batang ito ay tatawaging kamangha-mangha. Sunod! Tagapayo. Ano kasunod, Brother Glenn? Makapangyarihang Diyos. O hindi yan makapangyarihang tao. Makapangyarihang Diyos. Tapos, Walang hanggang Ama. hindi pa nga pinanganak, Ama na. O, sunod. Pangulo ng Kapayapaan. Kita mo, may posisyon na, di pa pinanganak. Bakit? Buhat ng panimula nga kasi, siya naglalang. Ano pa bang posisyon niya? Ay Diyos, ano ang kanyang dominion? Langit at ang lupa. Ano ang kanyang title? Creator. O ano pang hanapin mo? Batang maliit po yon, ha? Alright. So, Efeso 4:4, may isang katawan at isang espiritu. Efeso 4:5, isang Panginoon. Panginoon si Kristo. Talatang 6, isang Diyos Ama. Ang tanong naman ng iba, si Kristo ba Diyos Ama? Hindi po. Diyos Anak yung nabasa natin kanina. Bakit ba talawagin mo talaga siyang Ama? Anak nga siya. Ay kung si Kristo is Anak, mababasa din ba sa Biblia sa Ama? Opo, meron din po ganon. Siya po'y Ama ng mga nananagumpay. Okay? Tulad ni Abraham, hindi naman siya pamangkin. Pero sabi niya, Father Abraham. O saan ka makita ang father na pamangkin? Di ba? Father nga eh. Siguro siyang father, siyang pamangkin. May matanda pa sa kanya. Tulad lang kapatid, ano yung bautismo? Kunti lang pong jokes lang siguro, no? Tingnan niyo po. Nabinyagan si Kristo sa ilog ng Jordan. Dumapo sa kanyang kalapati, dalawa na sila. Tapos nabuksan ang langit, may nadinig na tinig. Sabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Ay kung anak sa lupa, ama yung nagsalita. Kasi kung lulo yun, ito ang aking sinisintang apo. Ganun sana. O kaya kung tiyuhin yun, pamangkin kong nasa lupa. Hindi. So makita mo yung amang nagsalita sa langit, nandiyon yung anak na binyagan, nandoon din yung Holy Spirit. Eh ano bang tawag mo dyan? Tatlo. Pero hindi tatlong Diyos. Tatlong persona sa isang kadyusan. Ipakita ko rin po sa inyo yan. Okay, puntahan mo natin sa nalang creation na, Brother Ervin, alas 8 pa naman yung ating pag-aralan natin, maglampas natin ng konti. Ha? Creation tayo. Genesis 1:1. Pakibasa. The creation of the world. In the beginning, God created the heaven and the earth. Oh, yung salitang God, kung i-translate mo sa Tagalog yan, hindi mga Diyos. Diyos lang talaga. Pero ang salitang God, mga kapatid, sa Hebreo, hindi isa. Hindi isa. Marami ang tinutukoy doon. Bakit ko sinabing marami? Plural eh. Basta sobra isa. Kung dalawa na, plural na yan. Halimbawa, ating tingnan mga kapatid sa Strong Hebrew and Greek Dictionary. Genesis 1:1. In the beginning, H7225. God, H430. So yung God na yan mga kapatid, kung ating tingnan sa H430, ito po yon. Strong Hebrew. Ang tawag sa God, Elohim or Elohim. Meaning, plural. Saan ka makita ng plural na isa lang? So, ang ibig sabihin pala ng salitang Elohim, God, sa English. Kamapatid, ganito kasi eh. Sa God, para mapadami, lagyan mo ng S, gods. Pero sa mga Hebrew, ang salitang Elohim, kahit huwag mo nang lagyan ng S, huwag mo gawin Elohims. Ginawa mo, English na rin. Pag sinabing Elohim, plural na yan. Pagka Eloah, singular. Pagka Elohim, plural. Hindi sinabing, in the beginning, Eloah created. Hindi po ganun eh. In the beginning, Elohim. Ang salitang Elohim, plural. O, tuloy natin kasi wala natin ganong time eh. Hebrew, Elohim. Eloah, singular. Halimbawa kapatid, sabi po, what does Elohim mean in Hebrew? Elohim, plural. Singular, Eloah. Hebrew God, the God of Israel in the Testament, when referring to Yahweh or Yahweh, Elohim very often is accompanied by the article ha to mean in combination the God. Malinaw yan mga kapatid. Kapos kasi tayo eh. Kaya nga ang sabi ko sa ibang mga nag-aaral,
pag-aralan natin Greek and Hebrew. Bakit? Makuha natin yung talagang meaning niya. Ngayon mga kapatid, bigyan ko kayo ng sample ha. Ito, tinuro ko na ito dito sinabi ko na. Halimbawa, paano nyo malaman na lalaki at babae ang darating sa bahay? Darating siya bukas ng umaga, magdadala ng maraming tinapay. Tanong ko sa inyo, paano mo malalaman lalaki o babae yun sa wikang Tagalog? Hindi mo malalaman, di ba? English natin, he will come tomorrow and he'll bring a lot of bread. Anong darating? Lalaki, babae? Ang lalaki nang darating kasi may salitang he, pero sa babae hindi. Sa Tagalog hindi. Lalo na pagdating sa Hebro at Grigo. Bakit? Salita nila yan, maraming kahulugan. Kaya ang salitang Elohim, kung i-translate sa English, God. Pero ang salitang Elohim pala sa Hebro, plural. Dapat maintindihan. Ito, sampulan ko kayo ha. Hindi sa lahat ng panahon ng isa lang. Meron din po palang dalawang isa, may tatlong isa. Sampulan ko kayo. 1, numerical 1 o absolute 1. Ang tawag niyan, yakid. Ikalawa, meron ding 1. Pero composite 1, ang tawag po niyan, ikad. Sampulan ko kayo ng ikad ha. Ang ibig sabihin ng ikad, properly united. Pwede mo bang matawag united, ikaw lang mag-isa? Nag-united ka pa, ikaw lang naman isa. United Nations. Marami. In division, we fall, and united we stand. Sama-sama din. So, ang meaning po pala ng salitang ikad ay united, all together, unify, collective. So, yun ang ibig sabihin ng ikad. One din, pero ikad. Ito. Again, sa Hebro, ang yakid, absolute 1. Magkano pera mo? Piso. Wala ng 2 piso. Piso lang talaga pera mo, absolute 1. Ilan ang asawa mo? Isa lang. Talagang absolute 1, hindi 10. Pero ang ikad kaiba. Composite 1. Pag sinabing composite 1, it composed of some other segments. Ano ibig sabihin ng ikad? Collective, all together, cohesive, unified. Tingnan nyo mga kapatid, ang sabi ng Biblia. Sample, John 10:30, pakibasa. Brother Erwin, pakibasa, Brother Glenn. John 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Sa English, 1. Saan ka makakita dyan? 2 yan Ako at ang Ama ay isa. Sa English, ano sabi sa English? The Father and I are one. Di ba, wrong grammar to? Alam nga naman, koreksyonan mo pa ang Panginoong Hesus. Kasi mga kapatid, hindi yan Pilipino Hebreo yan na kaisipan. Sa kanila pala ang 2, pwedeng isa. Sample, Genesis 2:22, pagpapakasal o pag-aasawa. Basa? At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. Sunod, talatang 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ang kaniyang ina, at makikipisan sa kaniyang asawa, at silang dalawa ay magiging isang laman. Ang salitang isa, kapatid, sa word ng Hebrew, ikad yun. Kaya yung lahat ng halos 1 na sinasabi doon, di ba ang ating Diyos iisa lang? Correct. Ang tawag po doon, ikad. Pag sinabing ikad, composite 1, may kasama. Tulad ng lalaki, kinasal, babae, kinasal. 2 naman talaga yan. Pero ang sabi silang 2 ay isa. So yun po ikad. 2 sila, pero ang tawag isa pa rin. Ganon po mga kapatid. Kaya nga po sa Matthew 28, bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at sinabi po sa atin ng malinaw, nandiyan ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, at ang tatlong itinawag Trinity. Halimbawa, wala tayong time mga kapatid, malapit na. Ang Father may kanyang sarili. Ang Anak may kanyang sarili. Ang Holy Spirit may kanyang sarili. Atin po yung balikan. Halimbawa, John 5:26, sapagkat kung paanong Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Ay gayon din namang pinagkalooban niyang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So ang Ama may buhay sa kanyang sarili, ang Anak may buhay sa kanyang sarili. About the Holy Spirit, mga kapatid. Ganon din po yun. Talatang 13. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili. In short, kapatid, ang Ama may kanyang sarili.
Ang anak, may kanyang sarili. Ang spirit, may kanyang sarili. Kanya-kanya sila, pero isa lang sila sa katawagang tinawag na God. Ang Father, God. Ang Son, God. Ang Holy Spirit, God. They are equal to each other. Ilan ang God nakita mo? Isa lang. Pero ilang persona? 3. Para ba yung si Juan, tao. Si Pedro, tao. Santiago, tao. Ilang taong salita? Isa lang. Pero ilang persona ang tinutukoy na tao? 3. Pero ang tanong, equal ba sila? Yes. May ulo si Pedro, si Juan, Santiago? Yes. Kumakain si Pedro, si Juan, Santiago? Yes. Natutulog si Pedro, Santiago? Yes. Pareho ba silang tao? Yes. Namamatay? Pareho? Pwede rin. Equal sila. Equal sila. Yan ang tinatawag equal. Ang Ama ba Diyos? Yes. Ayon sa Biblia. Ang anak ba Diyos? Yes. Ang Holy Spirit ba Diyos? Yes. Ayon sa Biblia. At yan po ang malinaw na sinabi sa atin ng kasulatan, mga kapatid. Now, ito ha, ang Ama bugtong, ang anak bugtong, ang Holy Spirit bugtong din. Pareho silang bugtong eh. Kasi walang dalawang Holy Spirit, walang dalawang anak, walang dalawang Ama. Yan po ang sinabi sa atin ng Biblia. So, ang Elohim, ibig sabihin ay plural. Sa Matthew Henry Commentary of the Whole Bible, the author and the cause of this great work, God, the Hebrew word is Elohim. Ito, komentary ito mga kapatid, which bespeaks the power of God, the Creator. El signifies the strong God. And what less than almighty strength could bring all things out of nothing. The plurality of persons, ito may S, persons, is the Godhead. Sino po yun? Father, Son, and the Holy Spirit. Hindi po Godheads. Ang salitang Godhead, composed of Father, Son, and the Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, corporation, association, incorporated, plural, may kasama po yan, collective, unified, unison, uniform, police station, pagpasok mo, isang police station lang, pagdating sa loob, ang dami pala. Yung salita pong pulutong, ang pulutong, Brother Glenn, yung ba salitang pulutong, mag-isa lang? Pulutong kanan, pulutong pasulong! Nalala ko tuloy yung CATYDT ko nung ako yung battalion commander, mga kapatid. Pag sinabing pulutong, platon, company, isa lang salita, company, isa lang salita, platon, pero hindi, saka makita platon, isang tao lang. Baka nangamatay na yung iba, siya na lang natira. Pag sinabing platon, marami silang tao. Pero isa lang word, platon. Okay? So sabi mga kapatid, the plural name of God. So hindi Godsa. So English as a Hebrew, Elohim. And Hebrew which speaks of Him as many though He is one. Was the Gentiles perhaps Savior of death? Unto death, hardening them in the idolatry, but it to us a Savior of life. Unto life, confirming our faith in the doctrine of Trinity. So mga kapatid, I hope naging malinaw po sa inyong lahat. Tayo po'y dadako. Brother Ervin, meron ba tayong ipipray? Nasa aking personal account. Okay, babasahin ko itong personal account ko. Okay, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, isasama po natin sa prayer ang mga pangalan ng mga ito. Okay. Narito po ang mga pangalan natin pong isama sa dalangin. Sa ating pong prayer request, mga kapatid. At hiling natin sa Panginoon na muli pong pagpapalain ang bawat isa sa atin pong pananalangin na gagawin po natin, mga kapatid, sama-sama. Okay? Sa ating pong hardin ng pananalangin. Atin pong isama sa prayer ang mga kapatid nating mga ito. Alright, ating pong isama sa prayer, mga kapatid. Prayer request, Estela Martinez. Prayer request po para kay Brother Yeng Rinaldo Martinez na nagpapagaling mula sa COVID-19. Okay? Lucy Dongo Di Guzman. Good evening po. Pakisama kalusugan espiritual. Salamat po. Sili Juani Cabaral. Prayer request ko po ang anak ko na si Sarah. Isa na may bukol sa breast. At yung aking anak na si Hans Cabaral, nasa Jeddah po, naiingatan nawa siya na malayo sa COVID variant.
At yung po na greater ko po, thanks po Pastor Dizon. Jose Condido, pakisama na din po sa pamilya ko sa panalangin, Pastor, na bigyan ng magandang kalusugan. Mga kapatid, sa ating pong prayer ngayon, nawa ang Diyos ng langit ang patuloy pong magpala sa bawat isa po sa atin. Ako po natutuwa, mga kapatid, sapagkat marami po nag-request na sila po ipag-pray. Pwede din po ba, mga kapatid, mag-request ako sa inyo na sana naman ay banggitin din po ninyo ako sa inyo pong mga prayer. Okay po? Ang aking pamilya, aking asawa, 3 naming mga anak. Sana po, mga kapatid, ay alalahanin din po ninyo kami sa inyong mga dalangin. Tayo po'y mananalangin. O dakilang Diyos na nasa langit, na sa may-ari ng langit at ng lupa, may lalang nito at nagbigay ng buhay at nagmamay-ari ng buong sansinuko. Mapagpala, mapagmahal, mapagpatawad at mapag-unawang Diyos. Higit sa lahat kami inyong tinubos at inyo kaming minahal. Salamat po ng marami. Salamat sa dugo at kapangyarihan ng Santong Espiritu ng aming Panginoon Hesus at gabay ng Santong Espiritu ng aming pong mga buhay ay laging maitama ayon sa inyong dakilang kalooban. Panginoon, ang aming pong dalangin, din ginawa ninyo ang aming mga kahilingan. At kami, Ama, ay nagsusumamo po sa inyo ng pagtubay naman ng langit, ang ipagkaloob lalo tigit sa aming mga kapatid na sila po ay ibig manawagan sa inyong kahabagan, Panginoon, sa inyong pag-ibig. Ang aming hiling, Panginoon, na ang may mga suliranin sa COVID-19, sa variant at iba pa, may mga sakit tulad ng cancer, diabetes, ulcer, osteoporosis, osteoarthritis, anumang sakit meron sila, Panginoon. Maaari po ba, Panginoon, na inyo po silang dalawin at sila, Panginoon, ay inyo nawa pong tulungan na mapanagumpayan ang lahat ng pagsubok ng buhay. Ang suliranin, Panginoon, tungkol sa mag-asawa, mga anak buhay, kalusugan, anuman ang kakulangan, Panginoon, inyo nawa pong punan. Salamat sa Jesus is Coming in Ministry niyong pinagpapala. Salamat sa inyong kabutihan at pagdinig sa aming mga dalangin. Purihin po kayo, Ama, magpakailan-kailanman. Kay aming Diyos, kay aming mahal na Diyos. Salamat po sa inyong pagdinig. Ngayon, bayan ng Diyos, muli nating tanggapin ang pagpapala ng Ama sa buong pananampalataya. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng Diyos Ama at ang kanyang pag-ibig. At tanggapin ninyo ang biyaya at pagmamahal ng Diyos Anak. At gabay at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ang mapa sa inyong lahat. Ito po'y aming dalangin at aming pinasasalamatan lubos sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, kung kayo po'y pinagpala ng Panginoon, kagalakan ko pong mabasa sa ating pong Facebook account ang inyo pong pasasalamat sa Panginoon at sabihin po natin, praise the Lord, malinaw ang kanyang mga salita, salamat sa Panginoon at napakinggan ang kanyang mga salita. Ako po ang inyong kapatid kay Kristo, Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. ay nagsasabing, ang Diyos daw ng langit ang magpala sa inyo, sa akin, sa ating lahat, marami pong salamat. God bless you. Susunod na po ang ating pag-aralan natin with Brother Johnson at mga kasamaan pa, ang Diyos ng langit ang magpala. Thank you very much. God bless you all. Jesus is Coming Again program. Jesus is coming again.
Program! Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Jesus is Coming Again Program. Inyong makakasama at mapapakinggan ang kilala ng tagapagsalita sa ating Jesus is Coming Again Program. Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Comes through